Hi, magandang gabi po sa inyong lahat for our fourth reading of the day today. Tingnan naman po natin kung ano po ang pakiramdam ng inyong person right at this very moment, no? So, tingnan po natin kung ano naman po. Ay, may nakasama po, sorry. May nakasama pong ibang gold na baraha. Wait. Ay, sorry po. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa kanyang feelings right at this very moment o ano po ang current feelings ng inyong person sa mga oras na ito. Balasahin lang po natin mabuti kasi gusto ko pong balasado po, no? Habang ako po ay kumukuha ng energy sa inyo. Kamusta po kayo? I hope napanood nyo na po yung first, second, third, and fourth reading kahapon bago po kayo tumalon dito sa first, second, third, at lalo na po sa fourth reading ngayon. At sana po ay nagamit nyo po ulit ang insenso natin para po habang tumatagal, lalo po niya yan mararamdaman. Ano? Hindi naman po magic yan na sa isang gamit lang. No? Kaya dapat po iyan po ay chinatsaga. No? At sa Sunday, we will be releasing a new incenso po para sa inyong lahat. Okay, pili na po tayo ng 20 cards. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, another 10 cards po. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Okay, tingnan po natin. Ang sabi niya po dito, don't treat me the way you do, I don't deserve it, no? Hindi niya daw po deserve kung ano man po yung magagandang pinakita mo sa kanya dahil sa totoo lang, ang tao pong ito ngayon ay nakakaramdam po ng matinding konsensya, no? Kaya sinasabi niya po lahat daw po ng hindi magandang nangyari po sa kanya ay talagang yung nangyari po sa kanya ay hindi daw po maayos, no, or hindi daw po talaga niya hindi niya po talaga deserve lahat po ng ginawa mo sa kanyang mabuti. Ay parang nakukonsensya po siya na naisip niya na parang hindi daw po niya deserve lahat ng magagandang ginawa mo sa kanya. Parang sa nakikita niya po ay talagang magulo po talaga siya at talagang hindi niya po alam kung ano po ang gagawin niya. Talagang siya po ay nakakaramdam ng konsensya ngayon eh. Yan, no? Pinapakiramdaman ko po siya ngayon. Talagang matindi po yung ano niya, no? Sabi niya siya daw po yung
lalaki or maybe siya yung tanging babae na pakiramdam niya po ay minahal mo pero hindi niya po pinahalagahan, no? Namimiss ka po niya, oh. Sabi niya, I long for your kiss, no? Namimiss ka po niya. Parang gustong-gusto ka po niyang halikan sa pagkamiss niya po talaga sa'yo. Parang iba po ang pakiramdam nitong taong to, no? Kasi hindi niya po maintindihan daw, no? Sabi niya, I don't understand. Hindi niya po maintindihan kasi siya po yung gustong lumayo, siya po yung nakipaghiwalay, siya po yung talagang tipo ng umayaw dito sa relasyon na to. Pero bakit daw po ganon, ano? Siya naman po ngayon ang nakakamiss. Siya po ang umiwan sa'yo, siya po ang umalis, pero bakit daw po ikaw ay namimiss ng taong ito, no? Siya may kagustuhan na magkahiwalay kayo, no? Pero bakit daw po ikaw ngayon ang hinahanap-hanap niya? Bakit ikaw po ngayon ang namimiss niya? Ay, sorry, fourth na pala to. Siya daw ang lumayo. Pero bakit namimiss at hanap kanya sa buhay niya? Parang siya yung nagdesisyon na makipaghiwalay, lumayo, umiwas, pero bakit hinahanap-hanap ka daw niya sa buhay niya at bakit ka daw niya po namimiss sa buhay niya, no? Technically, yan, siya po ang may kagagawan yan sa sarili niya, no? Siya po yung umayaw, siya po yung lumayo, pero ikaw yung namimiss niya. Ngayon, nagtatanong siya, hala, talaga bang sineryoso mo daw yung over na daw ba talaga kayo at hindi mo na raw ba siya kaya mapatawad? At paano daw, ang dami niya pong tanong sa sarili niya, no? Kung daw po bumalik siya, mapapatawad mo pa raw ba siya? No, kaya ngayon, panay po inom lang nito o panay lang po ito pag-aaliw, ano? Sa totoo lang po, talagang inaaliw niya lang po at dinadivert niya lang po yung kanyang sarili. Sabi niya po kasi natatakot po siya dahil alam niya po siya yung umayaw, natatakot po siya ngayon sa rejection. Talagang hindi niya po talaga maaalis yan. Ano? Sabi niya, why do I feel so lost? Talagang bakit daw po siya nakakaramdam ng loss, no? Talagang siya po ay nahihirapan sa ngayon. Sabi niya, the passion is too much, no? Hindi niya po maintindihan bakit ngayon hanap siya ng hanap sa'yo. Bakit ngayon ay gustong-gusto ka nitong maramdaman at talagang miss ka po nitong taong ito sa ngayon. No? Ngayon kanya hinahanap-hanap. Sabi niya parang gusto niya ng kakaiba na naman, no? Gusto na naman niya. Dati gusto niyang lumayo. Ngayon, I want to be different. Gusto na naman niya magbago, mag-iba. At bumalik na naman daw sa'yo, no? Pabalik-balik, alis na alis, pabalik-balik. Sabi niya po, sabihin ko daw sa'yo, sa nararamdaman ko, sa energy niya na parang natatakot siya sa rejection. Ano? Natatakot siya na kasi siya yung umayaw, siya yung lumayo. Tapos bakit ngayon hinahanap-hanap ka raw niya, no? Sabi niya, kung mababalik niya lang daw yung time na kayo pa, ay ihahandle niya daw ng iba na yung inyong sitwasyon. Hahanapin niya daw kung saan ka magiging masaya at talagang hindi ka niya daw tatantanan. Gusto niya lang maging masaya ka. Sabi niya, I am afraid to lose you. Ngayon, siya yung umayaw. Ngayon, siya naman yung natatakot na mawala ka sa buhay niya. Hindi niya lang po alam kung saan siya magsisimula at talagang babalikan ka po nito. Whether you like it or not, hahanap-hanapin ka po niya sa buhay niya at hindi ka po niya kayang mawala. Ayaw niya pong mag-isa, no? Talagang gusto niya rin po talagang na may makakasama talaga, no? Pero sa lahat po ng nararanasan niya ngayon, namimit niya ngayon, o kung sino man po ang pinagpalit nito sa iyo, ay hindi niya po naranasan yung pagiging komportable niya o yung alam niya na nandyan sa kanya who will be there for him or her
na long time at yung talagang yung pagmamalasakit ay unconditional, ang pagmamahal ay conditional pero hindi po talaga, no? Ayan, po. The passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this. Sa totoo lang, hindi niya po alam kung paano niya po i-handle itong mga bagay na to, no? So, sa nakikita ko po talaga, very, very overwhelming po ang pakiramdam ng person nyo ngayon. Sabi niya, I wish I could be honest with you. Ngayon pa po niya inisip na maging honest sa'yo, no? Pero sa totoo lang po, ang taong ito ay pigil na lang po talaga. Gustong-gusto ka na po kausapin ito. Nagpipigil lang po talaga siya dahil takot siya sa rejection at hindi niya po alam saan siya magsisimula. Ang tanong niya po, will you leave me like the others? Iiwanan mo rin daw ba siya katulad ng iba, no? Kasi wala po siyang aasahan sa iba. And technically, ang tao pong ito ngayon ay may matinding dinadala. Talaga pong mahihirapan po siya. Tapos sabi niya po, how could you ever forgive the mess I've made? Yan ang sinasabi niya, mapapatawad mo pa daw ba siya? At sa talaga pong sa nakikita ko sa kanya, gusto man niyang humingi ng tawad pero mataas po ang pride nito at yung emosyon niya po ay kinakain siya ng tuluyan. Ano? Sabi niya po, you are so different from everyone around me. No? Talagang ibang-iba ka daw po sa lahat ng mga nakilala niya at gusto niya raw sabihin at ipagtapat sa iyo na my life is in a mess right now. Talaga pong ito pong taong to ay gulong-gulo siya ngayon at ang buhay niya ay gulong-gulo, no? Pero na-stuck pa rin po siya sa vision of you together, no? Sabi niya po, my life without you is hopeless, dark, and depressing. I miss your light, no? Sa totoo lang po, namimiss ka po nito at talagang alam niya po kung wala ka, mabigat po ang kanyang buhay. Yan po ang nakikita ko pero sa totoo lang po hindi po siya makalapit sa iyo sa takot. Kaya po your last card is hinuhold niya lang po yung kanyang true feelings for you sa takot po niya na lumapit sa iyo. Napakaduwag yan. Gagawa-gawa ng ganyan tas duwag. Okay, so yan po ang inyong fourth and last reading for the day. I hope, and bonus reading for the day. I hope na naka-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para po alam nyo po at alam din po natin kung ano po ang inyong feelings sa ating episode na ito or video na ito, no? For those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB account. At ganun din po, no, nilabas ko din po ang fake na Lady Elena na kung saan para alam nyo po, no, ang mga scammers sa mundo. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And to my ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Alam niyo po na mahal ko kayo. And thank you so much for not skipping ads. Alam ko po na tulong nyo na po yan sa ating channel. Lalo na po nalalapit na po ang ating One Love a Day para po sa ating mga street lolos and lolas na pinabayaan ng kanilang mga anak sa kalye. No? Maraming tayo matutulungan pong mga lolos and lolas ulit sa daan. And sa akin naman po mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. And ang lagi ko pong payo sa inyo, lagi ulit-ulitin ko na you have to wake up each day, you live one day at a time, you do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself, make yourself busy, forgive yourself, be grateful that we are still alive, and mahalin niyo po ang inyong mga sarili because self-love is still the best love of all. Ganon din po, you have to realize also that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik bukas for another set of reading. For the meantime, ay panoorin nyo muna po yung mga episodes and videos natin na hindi nyo pa po napapanood. Okay?
At ako po ay magbabalik bukas for another set of reading. For the meantime, just relax, enjoy your Wednesday, at ako po ay magbibigay sa inyo palagi ng reading of the day. And also right now, we are approaching 19,000 subscribers, and one day po, magkakaroon din tayo ng silver button. Kaya tayin lang po natin yan sa araw na tinakda sa atin ng Divine Universe. Okay? God bless you all, and I love you all from the bottom of my heart, and I will all see you again on my next reading for tomorrow. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po, and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal, at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo. Tulungan nyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.